Bawat bansa sa mundo ay may leader at karamihan sa kanila ay mayayaman. Ano man ang kanilang titulo, presidente, prime minister, sultan, hari o reyna, iisa ang kanilang layunin, pamunuan ang kanilang bansa. Kaya sa videong ito, alamin natin ang 10 pinakamayamang presidente sa buong mundo ngayon 2024. Number 10, Tamim bin Hamad Al Thani. Si Tamim bin Hamad Al Thani ay ipinanganak noong June 3, 1980 sa Doha, Qatar at siya ay 43 years old na ngayon. Siya ang emir ng Qatar at head of state ng bansa. Siya rin ang commander-in-chief ng armed forces at garantor ng konstitusyon. Ika-4 na anak siya ni Emir Hamad bin Khalifa. Naging head of state siya noong 2003 matapos tumanggi ang kanyang nakatatandang kapatid na manahin ang trono. Bukod sa kanyang pamumuno, aktibo rin siya sa pag-promote ng sports sa Qatar, kasama ang 2022 FIFA World Cup na ginanap sa kanilang bansa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naranasan ng Qatar ang malaking progreso sa edukasyon at kalusugan, kasama ang pagtatayo ng mga bagong universidad at ospital. Nagpapatayo rin siya ng mga makabagong infrastruktura na lalong nagpalakas sa ekonomiya ng Qatar, na kinikilala bilang isa sa pinakamayamang bansa sa mundo. Kinilala siya ng the Royal Islamic Strategic Study Center bilang most influential Muslim in the world noong 2022. Ngayon, ang kanyang net worth ay umaabot ng mahigit $2.5 billion. Number 9, Hans Adam II. Si Hans Adam II ay ipinanganak noong February 14, 1945 at siya ang panganay na anak ni na Prince Franz Joseph II at Princess Georgina. Simula 1989, siya ang Prince of Liechtenstein at may mga titulong Duke of Troppau and Jagendorf at Count of Rietberg. Unti-unti na niyang ipinapasa ang kanyang tungkulin sa kanyang panganay na anak, kagaya ng ginawa ng kanyang ama noong 1984. May-ari siya ng banking group na LGT Bank at may art collection na nakadisplay sa Liechtenstein Museum sa Vienna. Bukod dito, aktibo rin siya sa mga proyektong pangkalikasan at sining sa kanilang bansa. Mahilig din siya sa mga modernong teknolohiya at pinapalawak niya ang paggamit nito sa kanilang mga negosyo. Aktibo rin si Hans Adam II sa mga philanthropic efforts na sumusuporta sa iba't ibang charitable organizations sa Liechtenstein at sa buong mundo. Ang kanyang pamilya ay may net worth na $7.5 billion at siya mismo ay may personal net worth na $4 billion. Kinikilala bilang isa sa pinakamayamang head of state sa mundo at wealthiest monarch sa Europe. Number 8, Kim Jong-un. Si Kim Jong-un ay supreme leader ng North Korea simula 2011 at leader ng Workers' Party of Korea mula 2012. Ipinanganak siya noong January 8, 1984 sa Wonsan, North Korea at ikatlong anak na lalaki ni Kim Jong-il. Noong late 2010, ipinakilala siya bilang susunod na supreme leader ng North Korea. Nang namatay ang kanyang ama noong December 2011, siya ay naging the great successor. Pinalawak ni Kim ang kakayahan ng North Korea sa nuclear weapons na nagdulot ng tensyon sa United States, South Korea at China. Kilala rin siya sa kanyang extravagant lifestyle kasama ang koleksyon ng magagarang sasakyan at luxury yachts. Si Kim Jong-un ay may koleksyon ng mga luxury cars at isang fleet ng private jets na ginagamit niya sa mga state visits. Bukod sa kanyang pamumuno, aktibo rin siya sa mga proyektong pang-infrastruktura sa kanilang bansa, gaya ng pagpapagawa ng mga bagong daan, tulay at mga gusali. Sa kabila ng kahirapan sa North Korea, si Kim Jong-un ay may net worth na $5 billion. Kilala rin siya sa kanyang mga secretive investments sa iba't ibang negosyo sa labas ng bansa na nagpapalago pa ng kanyang yaman. Number 7, Mohammed VI. Si Mohammed VI ay hari ng Morocco. Ipinanganak siya noong August 21, 1963 sa Rabat, Morocco at miyembro ng Alawi Dynasty. Naging hari siya noong July 23, 1999 matapos mamatay ang kanyang ama. Nagpatupad siya ng mga reforma at pagbabago sa Family Code noong 2010. Nagkaroon ng aligasyon ng korupsyon laban sa kanya, dahilan para magsagawa ng protesta ang Arab Spring. Bilang tugon, ipinakilala niya ang bagong konstitusyon na naipasa sa public referendum noong July 1, 2011. Mayroon siyang business holdings sa iba't ibang economic sector sa Morocco at kinilala bilang most influential Muslim in the world noong 2023. Aktibo rin siya sa mga proyektong pang-edukasyon at pangkalusugan sa kanilang bansa. Si Mohammed VI ay mahilig sa sports at sinusuportahan niya ang Moroccan national football team. Siya rin ay isang avid collector ng art at antiques na nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa kultura at kasaysayan. Siya ang pinakamayamang hari sa Africa at panglima sa wealthiest monarchs in the world na may net worth na $8.5 billion.
Number 6. Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Si Mohammed bin Rashid Al Maktoum ay ruler ng Emirates of Dubai at Prime Minister ng United Arab Emirates. Ipinanganak siya noong July 15, 1949 sa Al-Shindaga, Dubai. Siya ay isang Emirati politician at may royal blood at Minister of Defense. Naging ruler siya noong 2006. Karamihan sa kanyang kita ay mula sa real estate at kilala siya bilang prominenteng real estate developer. Pinapalago niya ang ekonomiya ng Dubai na ngayon ay isang global city. Sa kanya, nagkaroon ng gobyerno ng Emirates Airline, DP World at Jumeirah Group. Kilala rin siya sa kanyang pag-promote ng kultura at turismo sa Dubai na nagresulta sa mga iconic projects tulad ng Palm Islands, Burj Al Arab Hotel, and Burj Khalifa. Aktibo rin siya sa mga proyektong pang-edukasyon at pangkalusugan tulad ng pagpapagawa ng mga modernong ospital at paaralan sa Dubai. Si Mohammed bin Rashid Al Maktoum ay mahilig sa poetry at literature at marami siyang naisulat na libro at tula. Ang kanyang net worth ay umaabot sa $18 billion. Bukod dito, siya rin ay isang philanthropist na sumusuporta sa iba't ibang charitable organizations sa UAE at sa buong mundo. Number 5. Salman bin Abdulaziz Al Saud. Si Salman ay hari ng Saudi Arabia simula 2015 at nagsilbi rin bilang Prime Minister mula 2015 hanggang 2022. Siya ay 88 years old at ipinanganak noong December 31, 1935. Kinoronahan siya bilang Prince of Saudi Arabia noong 2012 hanggang 2015. Ilan sa kanyang nagawa ay ang Saudi intervention in the Yemeni Civil War, Saudi Vision 2030 at ang 2017 decree na pinahihintulutan ang mga kababaihan na mag-drive. Siya ang pinakamatandang living monarch at ikatlo sa pinakamatandang living head of state. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nakaranas ng malaking pagbabago ang Saudi Arabia sa mga aspeto ng ekonomiya at karapatang pantao. Kilala rin siya sa kanyang charitable works at mga proyekto para sa kapakanan ng mga mamamayan ng Saudi Arabia. Ang kanyang net worth ay $18.5 billion. Bukod dito, sinusuportahan niya ang mga proyekto sa renewable energy para sa sustainable na kinabukasan ng kanilang bansa. Aktibo rin si Salman sa pagpapalakas ng relasyon ng Saudi Arabia sa iba pang mga bansa na nagdudulot ng mas maraming economic partnerships at investments. Number 4, Hassan al-Bolkiah. Si Bolkiah ay Sultan ng Brunei simula 1967 at Prime Minister simula 1984. Siya ay 77 years old at ipinanganak noong July 15, 1946 sa Bandar Seri Begawan, Brunei. Siya ay tinaguri ang pinakamahabang nanunungkulan na monarch at head of state. Noong October 5, 2017, ipinagdiwang niya ang Golden Jubilee o 50th year na pagupo sa trono. Ang event na ito ay dinaluhan ng mga leader kasama ang dating President Rodrigo Duterte. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging bahagi ng ASEAN at United Nations ang Brunei noong 1984. Kilala rin siya sa kanyang mga proyektong pang-edukasyon at pangkalusugan na nakakatulong sa kanyang mga nasasakupan. Mahilig din siya sa mga luxury cars at may koleksyon ng mahigit 7,000 sasakyan. Ang kanyang net worth ay $25 billion. Aktibo rin siya sa pagpapalago ng ekonomiya ng Brunei sa pamamagitan ng mga proyekto sa oil and gas industry. Bukod dito, si Hassan al-Bolkiah ay kilala rin sa kanyang mga philanthropic efforts na sumusuporta sa mga proyekto para sa edukasyon at kalusugan sa buong mundo. Mahilig din siya sa sports, lalo na sa polo, at aktibong sinusuportahan ang mga sports development programs sa Brunei. Number 3. Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Si Mohammed bin Zayed Al Nahyan ay presidente ng United Arab Emirates at ruler ng Abu Dhabi. Ipinanganak siya noong March 11, 1961 sa Al Ain, UAE. Anak siya ni Zayed bin Sultan Al Nahyan, unang presidente ng UAE at ruler ng Abu Dhabi. Nang namatay ang kanyang ama noong November 2004, ang kanyang half-brother na si Khalifa bin Zayed ang sumunod na presidente hanggang 2022. Kinilala siya ng the Royal Islamic Strategic Study Center bilang pangwalo sa most influential Muslim in the world noong 2023. Aktibo siya sa pag-push ng mga modernisasyon at economic diversification sa UAE. Mahilig din siya sa sports at sinusuportahan niya ang local football club sa UAE. Ang kanyang net worth ay $30 billion at ang pamilyang Al Nahyan ay may net worth na $150 billion.
Kilala rin siya sa kanyang mga charitable activities at mga proyekto para sa kapakanan ng mga mamamayan ng UAE. Si Mohammed bin Zayed Al Nahyan ay kilala rin sa kanyang mga initiatives para sa sustainable development at renewable energy na naglalayong mapanatili ang kalikasan at mapabuti ang kalidad ng buhay sa UAE. Number 2, Maha Vajiralongkorn. Si Maha ang hari ng Thailand. Ipinanganak siya noong July 28, 1952 sa Bangkok, Thailand. Siya ang kaisa-isang anak ni King Bhumibol Adulyadej at Queen Sirikit. Kinurunahan siya bilang prince noong 1972 sa edad na 12. Nang mamatay ang kanyang ama noong October 13, 2016, siya ang humalili noong December 1, 2016 at formal na kinurunahan noong May 4, 2019. Ilan sa kanyang nagawa ay ang medical and healthcare at ang Crown Prince Hospital na nagsilbi sa remote areas. Kilala rin siya sa kanyang mga charity works at mga proyekto para sa kabutihan ng kanyang nasasakupan. Mahilig din siya sa sports at aktibong sinusuportahan ang mga programa sa pag-unlad ng sports sa Thailand. Ang King Maha ay may net worth na $43 billion. Bukod dito, may mga business investments din siya sa iba't ibang industriya tulad ng real estate at banking. Kilala rin siya sa kanyang mga kontribusyon sa larangan ng edukasyon kung saan sinusuportahan niya ang mga scholarship programs para sa mga kabataang Thai. Number 1, Vladimir Putin. Si Vladimir Putin ay presidente ng Russia at tinaguriang pinakamayamang presidente ayon sa Forbes list. Ipinanganak siya noong October 7, 1952. Nagsimula siya bilang KGB Foreign Intelligence Officer sa loob ng 16 years at naging Lieutenant Colonel. Nagumpisa ang kanyang karera sa politika noong 1991 sa St. Petersburg. Pumunta siya sa Moscow noong 1996 at sumali sa administrasyon ni Boris Yeltsin. Nagsilbi siya bilang Director of Federal Security Service at Secretary of Security Council of Russia at na-appoint bilang Prime Minister noong 1999. Nang mag-resign si Yeltsin, naging acting president siya at na-re-elect noong 2004. Dahil limitado sa 2 termino ang kanyang panunungkulan, naging Prime Minister siya sa ilalim ni Dmitry Medvedev at bumalik bilang presidente noong 2012. Na-re-elect siya noong 2018 matapos ang referendum na nagpapahaba ng kanyang termino hanggang 2036. Sa unang termino ni Putin, lumago ang ekonomiya ng Russia sa average na 7% kada taon. Bukod dito, kilala rin siya sa kanyang mga investments at mga kontrobersya. Ayon sa mga report, ang kanyang net worth ay $200 billion. Kilala rin siya sa kanyang mga strategic moves sa geopolitics na nagpapalakas sa posisyon ng Russia sa international arena. Mahilig din siya sa sports, lalo na sa judo at skiing, at aktibong sinusuportahan ang mga sports development programs sa Russia. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Namangha ka ba sa yaman ng mga leader na ito? Kung oo, mag-iwan ng komento sa ibaba. Paki-like ang video kung nagustuhan mo ito at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa panonood.